Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ian. Isang 40 years old jeepney driver na sumusulat po sa inyo ngayon mula pa sa lungsod ng Legazpi. Jeepney driver din po ang tatay ko at yun po ang ipinangbuhay niya sa pamilya namin simula po noon. Kaya lang po nung mga 20 anyos na ako, hindi po inaasahang nagkaroon ng malubhang sakit si tatay. Nakalaunan po ay nauwi sa pagiging bedridden niya. Doon na po ako napilitang mag-take over sa pamamasada ng pampasaherong jeep namin. Mabuti na nga lang po at noon pa man ay naturuan na ako ni tatay na magmaneho. Pero hindi ko po akalain na dahil doon, mararanasan ko pala ang isa na yata sa pinaka-nakakatakot na karanasang nangyari sa buong buhay ko. Pauwi na sana ako sa bahay matapos ang mahaba at nakakapagod na unang araw ko sa pagiging tsuper. Nang makasalubong ko ang ilan sa mga kumpare at kapwa tsuper ni tatay, kabilang na ang ninong ko. Medyo nagulat pa sila nang ako ang makita nilang nagmamaneho ng jeep ni tatay, kaya naman agad silang nag-usisa sa akin kung ano ang nangyari. Napailing na lang noon si Ninong George nang ibalita ko sa kanila ang lagay ng tatay ko. Matagal din po kasi nilang nakasama si tatay sa pamamasada kaya kahit sila ay nalungkot din sa naging kalagayan niya noon. Sige ho, Ninong, mauuna na ho ako. Kailangan ko ho kasing malala agad itong gamot ni tatay. Nag-text ho kasi si nanay na naubos na raw yung stocks niya kagabi. Diyan lang ho ako sa shortcut dadaan para mas mabilis ho akong makauwi sa amin. Doon ho sa may tabi ng malawak na palayan. Nagpaalam ho ako sa mga kausap ko nung paalis na ako. Pero bigla na lang kong nagkatinginan noon si Ninong George at yung isang kausap naming tsuper na si Mang Ruben. Para silang may gustong sabihin sa akin na hindi nila magawang sabihin. Bakit ho? May problema po ba? Hindi agad nakasagot ang dalawang tsuper sa tanong ko. Hanggang sa maya-maya, aligagang pinayuhan ako ni Mang Ruben. Ang sabi niya huwag na raw akong dumaan dun sa palayan. Mag-highway na lang daw ako dahil delikado raw sa daanang yun. Matagal na raw kasi talagang may usap-usapan dito na meron daw nagbabantay sa daang yun, kaya takaw aksidente. Yun daw ang dahilan kaya napakarami nang namatay doon. Bigla na lang ho akong natawa sa sinabi nila, Sir Jupiter. Siguro dahil na rin bata pa ako ng mga panahong iyon na talagang hindi ako pinalaki ng mga magulang ko na takot sa multo o iba pang elemento dahil tumanda ako sa pangaral sa akin ni nanay na Diyos lang daw ang dapat nating katakutan sa mundong ito. Dahil doon kinantsawan ko pa sila Ninong na ang tanda-tanda na kako nila naniniwala pa sila sa ganun.
Ang sa amin lang naman iyan, mag-iingat ka. Abay, wala namang masamang makinig sa pamahiin at paniniwala ng iba, lalo na kung ikakabuti mo naman yun. Medyo nakonsensya tuloy ako dahil seryoso talaga sa sinasabi nila ang dalawang matanda. Kaya umubo na lang ako para pigilan ang tawa ko. Humingi na lang ako ng pasensya sa kanila bago nagpaalam na akong aalis. Pero dun pa rin ako dumaan sa rutang yon pauwi sa amin, Sir Jupiter. Aaminin ko na tama nga si Mang Ruben sa sinabi nitong napakaputik nga ng daanan yon dahil katabi nga lang po ito ng palayan. Bukod pa sa madilim doon, kaya medyo hassle, lalo pa at lubak-lubak ang daan. Pero kung iisipin, mas mahihirapan naman ako kung iikot pa ako sa highway para lang makauwi ako sa amin dahil siguradong maiibit pa ako sa traffic. Samantalang kung ka-shortcut ako dadaan ay wala pang 20 minutos, nasa bahay na ako. Kaunting linis lang naman ka ako pwedeng-pwede naman akong lumarga ulit kinabukasan. Nung makauwi ako, Sir Jupiter, medyo nakaramdam ho ako ng pananakit ng ulo. Pero hindi ko iniisip na dahil yun sa mga multo. Kanina ko pa nga nararamdamang parang may mainit na likidong lumalabas galing sa ilong ko. Pero akala ko pawis lang, kaya hindi ko pinapansin. Pinunasan ko lang naman yun kaagad dahil nakita kong agad na gumuhit sa mukha nila ang pag-aalala. Sabi ko kay nanay at tatay, huwag sila mag-alala. Baka ka ako binabalingoy-ngoy lang ho ako ng mga sandaling yun. Sabi ko pa nga ho nun dahon lang ng bayabas ang kapalit nun. Iyan, doon ka ba sa may palayan dumaan pa uwi dito? Napakunot ho ang noo ko nang sabihin sa akin ni tatay yun. Sinabi kong doon nga ako dumaan. Wala man lang pagsabi sa iyo na dapat hindi ka dumadaan doon? Kahit man lang ang ninong George mo? Lalo ho akong nagtaka dahil yung tono po ng pagsasalita ni tatay, katulad ng tono nila ninong George at Mang Ruben noong pag-usapan din namin ang tungkol sa daang yun. Sinabi ko naman kay tatay na pinayuhan nga ako ni Ninong George at Mang Ruben pero kako, hindi naman kasi kapanipaniwala yung sinasabi nila. Napangiwi pa ako dahil nalalabuan na ako noon kay tatay. Tapos lalo pa yung nadagdagan nang sumingit si nanay sa usapan. Siya pa nga po ang nagsabi sa akin na wala raw masamang mag-ingat at makinig sa mga babala. Sumunod na lang daw ako para hindi ako mapahamak. Sabi pa ni tatay, totoo raw ang sinabi ni nanay. Inulit niya po sa akin ang sinabi kanina ni Mang George. Kaya nga raw bibihirang daanan ng sasakyan ang rutang yon dahil ayon sa sabi-sabi, galit daw ang nilalang na nagbabantay doon lalo na pag maitim ang usok na inilalabas ng sasakyang dadaan doon.
Ayaw daw din noon ng maingay, kaya kahit yung mga naglalakad lang ay hindi talaga tumatap. Halos gumulong na nga ho ako noon sa sahig dahil sa katatawa. Tawa ako ng tawa habang sinasabing pwede na yatang karakter sa isang comics yung engkantong sinasabi nila. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganun, engkantong baliktad ang ulo? Parang labo naman ka ako nun. Pagkatapos kong sabihin yun ay hindi na nakasagot pa sina nanay at tatay. Hindi na sila nakipagtalo pa sa akin dahil alam naman nilang matigas ang ulo ko't hindi ako basta-bastang naniniwala sa mga ganon. Kinagabihan ng sumunod na araw, hindi pa rin po talaga ako nakinig noon sa mga magulang ko. Doon pa rin ako dumaan sa shortcut sa may palayan, pauwi ng bahay namin noong mga bandang 8:00 na ng gabi. Eksakto naman ho na noong mapadaan ako doon nagpapatugtog ako ng malakas sa stereo ng jeep ko. Sinasabayan ko pa yun ng malakas na pagkanta dahil ako lang naman mag-isa ang dumadaan doon at wala naman na akong pasahero. Pero maya-maya ho, siguro mga 30 minutos na ho ang nakalilipas mula nang pumasok ako sa rutang yun. Napansin kong hindi pa rin po ako nakakaalis sa lugar. Paikot-ikot lang ako, Sir Jupiter. Makailang beses ko lang napapansing nadadaanan ko yung malaking puno ng mangga na ang alam ko nag-iisa lang naman sa daang yun. Dahil ho doon ay nagtaka talaga ako. Medyo binagalan ko pa yung takbo ng jeep. Pagkatapos ay nagpalinga-linga ho ako sa paligid. Sandali kong inihinto muna yung sasakyan para makiramdam. Naisipan ko pong ihulog yung panyo kong pula sa daan bilang palatandaan. At nang sa ganun ay makumpirma ko ang hinala ko. Pagkatapos ay pinandar ko ulit yung dala kong jeep, pero noong nakaisang ikot pa ulit ako at napansin kong bumalik na naman ako sa dati kong pwesto, doon na ho talaga ako kinilabutan. Kasasabi ko lang ho noon nang bigla naman hong kumalabog ng pagkalakas-lakas ang gilid ng jeep ko. Parang may nambato sa akin. Yumuko agad ako para hinaan ang volume ng stereo sa sasakyan ko dahil bigla ho akong may narinig na sumigaw. Nung tumunghay po ako ay agad namang lumanding ang paningin ko sa rear view mirror ng jeep. Parang bigla ho akong nanigas sa kinauupuan ko. Naapakan ko bigla yung preno kaya halos sumubsub ako sa manibela ng jeep. Paano'y may nakita ho ako sa salamin ng sasakyan ko. Isang nilalang na medyo wangis tao na hindi ko maintindihan. Walang saplot at nakatitig ng napakasama sa akin. Baliktad ho ang ulo niya, Sir Jupiter. Yun hong tuktok ng kanyang ulo
ang siyang nakakabit sa lieg at katawan niya. Nasa ibabaw ng mukha niya ang kanyang napakalaking bunganga habang ang dalawang mata naman ay nasa ilalim. Yun hong dalawang tenga niyang napakalaki, halos sumakop na ho sa magkabilang bahagi ng ulo niya. Sobrang puti rin po ng kanyang balat at ganun din ng buhok niya. Tapos ay titig na titig ho siya sa akin na parang gusto niya akong lapain. Para ho akong binuhusan ng malamig na tubig. Yun ang unang pagkakataon na nakaranas ho ako ng ganun, kaya talagang hindi ako nakapagsalita. Sinubukan ko hong parurutin ang jeep na sinasakyan ko pero patuloy lang ho ako sa pagpapaikot-ikot dun sa may tabi ng palayan. Para ho akong pinaglalaruan. Yung engkanto ho ay hindi bumaba ng jeep. Pagkatapos ay tinatawanan niya lang ako habang ako naman ay sobrang nagpapanik na. Hindi ako sigurado hanggang ngayon kung pagtawa nga ba yung ingay na ginagawa niya ng mga sandaling yun. Basta para siyang sumisigaw ng nakakarindi. Pero yung bibig niya hindi naman gumangalaw. Nakangangalang yun ng pagkalaki-laki. Hindi ko na ho nabilang kung gaano ako katagal nang paikot-ikot sa lugar na yun, pero maya-maya ho ay naubusan na ng karga ang sasakyan ko. Yun na yata ang pinakamahabang biyaheng naranasan ko sa tanang buhay ko. Kaya napilitan na lang ho akong bumaba at magtatakbo pa uwi. Pagbaba ko pa lang ho, halos tumalon na po noon ang puso ko mula sa loob ng dibdib ko dahil nakita kong kaharap ko na yung engkantong baliktad ang ulo. Ginulat niya ho ako pero hindi niya naman ako inano. Ang ginawa ko, nagtatakbo na lang ako nang nakapikit para hindi ko siya makita. Saka lang ako tumigil nung halos maubusan na ako ng hangin sa sobrang pagkahapo. Tuwang-tuwa ako nang matanto kung sa wakas ay nakatakas na ako dun sa may palayan. Napasuntok pa ako nun sa hangin. Para ho akong preso na ilang taong nakakulong. Pagka-uwi ko ng bahay, sinabi ko agad kina nanay at tatay ang nangyari. Pero nakatikim patuloy ako ng sermon sa kanila at kulang na lang ay pingutin ni nanay ang punong tenga ko sa inis. Si tatay naman ho, parang problemado pagkatapos kong magkwento sa kanila. Ang sabi ko, wag na ho siyang mag-alala. Nakauwi naman na ako at maayos naman ang lagay ko. Bukas ko na lang ho kakuba. Nakalipas po ang ilang araw na wala naman hong nangyari ho nang gisingin ako ni nanay dahil nakakarinig daw siya ng ingay na nagmumula ho doon sa pampasadang jeep na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Siyempre agad ko naman yung nilabas para sana tingnan kung tama nga ang hinala ni nanay.
Pero muntik na ho akong atakihin sa puso, Sir Jupiter, dahil nung paghawi ko ng kurtina ng jeep ko, bigla hong dumungaw mula sa loob nun yung kaparehong engkantong nakita ko sa may palayan. Nakangisi ho siya sa akin at gumagalaw na naman ang bibig niya na parang humahalakhak ng walang tunog. Napamura ako. Kulang na lang ho talaga ay lumuwa ang mata ko. Napalabas din si nanay mula sa bahay namin nang marinig niyang puro sigaw na lang ang nagawa ko at wala akong masabi. Grabe, kahit hanggang ngayon kapag naaalala ko ang pangyayaring yun, hindi ko pa rin po maiwasang kilabutan ng matindi. Pagkatapos po noon ay sinubukan po namin ni nanay na magpaalbularyo. Kung kani-kanino at kung sino-sino na ho ang nilapitan namin noon. Pero talagang wala hong sino man ang nakatulong sa amin na mapaalis dun sa jeep namin yung kampon ng kadilimang yun. Sabi po nila parang ginusto na raw ho ng engkantong yun na dikitan ako habang buhay at huwag akong pakawalan bilang parusa sa paglapastangan ko sa teritoryo niya. Sabi pa po ng mga albularyo ay likas daw pong ganun ang ugali ng engkantong yun. Maramot, mapaglaro, at masama. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hanggang ngayon, hindi pa rin lumalayo sa akin ang engkantong baliktad ang ulo. Palagi ko pa rin po siyang namamataang umaali-aligid sa akin at sa pamilya ko. Pero pasalamat na lang ako at wala siyang ginagawang masama sa amin. Yun nga lang, kahit po anong gawin ko, parang hirap na hirap akong umasenso sa buhay. Kahit nga ho nung nag-abroad ang napangasawa ko, ay wala rin hong nangyari sa amin. Wala man lang kaming naipundar na ni isang ari-arian at hanggang ngayon, nangungupahan pa rin kami. Wala naman ho akong bisyo. Masipag din naman ho ako. Pero talagang napakailap ho ng pag-asenso sa pamilya ko, Sir Jupiter. Pakiramdam ko nga ho, ako ang nagbibigay ng malas sa asawa't mga anak ko. Kaya rin po ako sumulat sa channel ninyo, Sir Jupiter, ay dahil nagbabaka sakali po ako na may isa sa inyong tagapakinig na may alam kung paano ko susolusyonan ang problema kong ito na ilang dekada ko na rin pong tinitiis. Bata pa lang ako ay alam ko nang may kakaiba sa akin. Lalo na kapag tinatanong ako ng, ano ang kinatatakutan mo? Ano nga ba ang kinatatakutan natin? Ang iba malamang ang isasagot dyan ay aso, gagamba, mataas na lugar. Pero ako, sobrang takot na takot ako sa tulay. Naniniwala po ba kayo sa reincarnation? Hindi ko po alam kung paano ko ipaliliwanag pero sa tingin ko, nabuhay na ako dati. At ang buhay ko noon parang hinahunting ako ngayon. Kumusta po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sitio Bangungot? Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Sydney. Kwento ni Mama, baby pa lang daw ako ay napansin niyang hindi ako komportable sa tuwing tumatawid kami sa tulay.
Iyak daw ako ng iyak tuwing tumatawid kami sa tulay kapag dinadala nila ako sa bayan para ipa-check up o di kaya para paturukan ng bakuna. Palagi raw yun nangyayari sa akin. Wala raw mintis basta tumatawid kami sa tulay, palagi akong umiiyak. At minsan pa nga ay nagwawala na ako. Takot na takot daw ako at may kung anong tinuturo. Nagsasabi pa raw ako ng mumu. Pero kapag tinitingnan nila ay wala naman daw silang nakikita. Walang nagbago sa akin hanggang sa lumaki ako. Takot pa rin ako sa tulay. Nanginginig ako tuwing dumadaan sa tulay. Minsan nga lagi akong naghahanap ng alternatives na daan, basta wag lang sa tulay. Minsan naman kapag wala talagang ibang way, pumipikit na lang ako at saka na lang dumidilat kapag nakalampas na. Lagi akong tumatawid kapag may kasabay. Minsan naman nagpapatawid ako sa mga kaibigan ko na nakakaintindi sa akin. Isang beses kailangan kong dumaan sa tulay. Wala akong kasama noon. May binili kasi ako sa isang tindahan ng school supplies. Pero nung papunta na ako sa sakayan ng jeep, naalala kong dadaan nga pala ako sa tulay kasi sa kabilang parte ang sakayan papunta sa amin. Iniisip ko pa lang na maglalakad ako sa tulay ay nangiginig na ang tuhod ko. Medyo madilim na noon dahil paggabi na. Pinakaayokong dumaan sa tulay ay kapag gabi na. Lalo akong natatakot dahil para akong nilulubog ng dilim sa tulay. Naghintay ako ng kasabayan. Kahit may katagalan na akong naghihintay, ay nagtiyaga ako. Hanggang sa may makita akong grupo ng mga kababaihan na dadaan din sa tulay. Sumunod na ako sa kanila. Habang naglalakad ay ramdam ko na ang panginginig ng aking tuhod. Nanlalambot at gusto nang bumagsak. Pero pinilit kong tumawid. Iba na rin ang tingin ko sa paligid dahil nahihilo na rin ako. Pakiramdam ko ay maraming nakatingin sa akin. Nagtatayuan na ang balahibo ko at nanlalaki ang aking ulo. Gulat na gulat pa ako nang makita kong may tumawid na bata sa aking harapan. Naramdaman ko ang pagdampi ng kamay niya sa aking braso. Ang lamig niya. Sinundan ko siya ng tingin pero nagulat ako kasi bigla na lang nawala. Lalo akong kinilabutan. Pabuwal na ako nang mapansin ng mga babaeng sinusundan ko. Mabilis nila akong nilapitan at tinulungan. Todo ang pasalamat ko sa kanila dahil itinawid nila ako sa tulay na yun. Nanginginig pa rin ang katawan ko kahit nakasakay na ako sa jeep. Medyo naging maayos ang pakiramdam ko nang makauwi ng bahay. Mula noon kahit may bibilhin lang ako basta dadaan sa tulay ang pupuntahan ko, nagpapasama na ako sa nanay ko o di kaya'y sa aking kapatid. May mga panaginip din po ako sa tulay na nung una ay hindi ko alam kung may koneksyon ba sa akin. Kasi bukod sa natatakot ako sa mga panaginip kong yun, pakiramdam ko ay talagang nandun ako sa lugar na ipinapakita sa akin sa panaginip.
Para bang nangyari na yun sa akin? Bata pa ako sa panaginip kong ito kung saan mayroong kumuha sa akin at inilagay ako sa malaking truck. Sa loob ng truck na yun ay may katulad ko ring mga bata. Pare-pareho kaming umiiyak. Hindi ko makita ang mukha nila. May lumapit sa akin na isang bata. Pinapatahan niya ako pero sige pa rin ako sa pag-iyak. Hanggang sa tumigil na ang truck sa pag-andar. Tumayo kami. Nagmamakasakaling makakalabas na kami pero pagbukas ng takip ng truck sa ibabaw, binuhusan nila kami ng buhangin. Laging natatapos ang panaginip ko sa ganoong pangyayari at nagigising talaga akong umiiyak. Ikinuwento ko yun sa nanay ko. Sabi niya noong panahon daw ng kabataan nila, may nagpapagawa ng mga tulay. Marami raw nawawalang mga bata at hindi na raw natatagpuan. Ang kwento-kwento ay inihahalo raw ang mga bata sa mga tulay para tumibay ito. Naging panakot daw yun sa kanila noon kaya takot silang lumabas ng bahay. Kaya sabi ng nanay ko baka napapanaginipan ko yun kasi may mga balitang nawawala na namang kabataan. Kung ano-ano na ang nababalitang kumukuha sa kanila at kung ano ang ginagawa sa katawan ng mga biktima. Sinabihan niya ako na panaginip lang yon. Magdasal na lang daw ako bago matulog. Ginawa ko naman ang bilin ng nanay ko kasi ayaw ko na ring managinip ng masama. Dahil sa takot ko sa mga tulay, takot din akong gumala. Hindi ako lumalabas ng bahay kahit ayain pa ako ng mga kaibigan ko. Kasi lagi kong iniisip na lahat ng pupuntahang lugar ay dadaan sa tulay. Hindi ko talaga alam kung paano ko matutulungan ang sarili ko na mawala ang aking takot. Mabuti na lang hindi na kailangang tumawid ng tulay papunta sa eskwelahan namin. Kaya nakapagtapos ako ng elementary. Noong graduation namin sa elementary, nagkayayaan ang mga kaibigan ko na mag-swimming kami sa ilog. Sumama naman ako kasi first time kong maligo sa ilog. Pagdating namin sa ilog, agad na bumungad sa akin yung view ng tulay. Hindi ko alam na may tulay pala sa pupuntahan namin. Malayo naman ito sa parte ng ilog na paliliguan namin, pero grabe ang impact nito sa akin. Nagsimula akong manginig at mahilo, kaya agad akong napaupo sa lupa. Para ako'y nauubusan ng hangin. Pakiramdam ko ay guguho ang tulay. May mga nakikita rin akong imahe, mga batang nakatayo sa haligi ng tulay. Malulungkot sila na para bang paiyak na. Kinikilabutan ako. Nilapitan ako ng isa sa mga kaklase ko, si Dylan.
Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Ano raw ang nangyayari sa akin? Tinulungan niya akong pabalik sa kalsada. Nang hindi ko na nakikita ang tulay, umayos na ng kaunti ang pakiramdam ko. Tagaktak talaga ang pawis ko at nanginginig pa rin ang katawan ko. Nagpasakay na lang ako kay Dylan ng tricycle para makauwi ng bahay. Nang makauwi ako sa bahay, sobrang sama ng pakiramdam ko. Mabigat na mabigat ang katawan ko. Sobrang masakit ang ulo ko at nanginginig pa rin ako. Kaya agad akong natulog para makapagpahinga. Dahil sa takot ko, bumalik na naman ang mga panaginip na kinatatakutan ko. Sa panaginip ko, ramdam ko talaga na parang totoo itong nangyayari. Kung dati sa panaginip ko ay nakikita ko lang na nandun ako, pero iba na habang tumatagal. Nararamdaman ko na ang nangyayari sa aking panaginip. Kapag may humahawak sa akin, nararamdaman ko na ito. Ganun pa rin ang panaginip ko. Nilalagay ako sa truck at binubuhusan ng buhangin. Ramdam na ramdam kong nauubusan ako ng hangin dahil natatabunan na ng buhangin ang katawan ko. Minsan naman nagsisisigaw ako sa panaginip ko. Nagwawala ako, humihingi ako ng tulong, lalo na kapag bumubukas ng takip ng truck. Alam ko na uli ang mangyayari. Bubuhusan na naman uli ako ng buhangin. Matatabunan na naman ako. Hindi ko alam kung tapos yon. Parang pinagpahinga lang ako kasi may mas malala pa palang ipaparanas sa akin ang panaginip ko. Mas grabe na ang napanaginipan ko isang beses. Parang dinugtungan ang mga nauna kong panaginip. May nakahawak sa kamay ko at hindi niya ito binibitiwan. Naninigas na kami dahil sa buhangin na ibinubuhos sa amin. Tinatanggal ng mga tao ang pagkakahawak namin ng kamay. Pero hindi nila magawa. Ang tingin ko sa mga taong yun ay ang mga aninong nakadamit. Hindi ko makita ang mukha nila. Dahil hindi nila kami mapaghiwalay, ipinasok nila kami sa mixer. Kasama ng simento, buhangin at tubig. Matapos kaming paikot-ikutin doon, ibinuhos ang simento sa malaking haligi ng tulay. Doon ko pa nalaman na hindi lang pala sa akin ginagawa yun. Marami pang mga bata ang nagdusa sa ginawa nilang yun. Lahat ng pundasyon ng tulay, nalabihan nila ng mga bata. Nagising na naman akong umiiyak, pero hindi na kasing lala ng dati. Dahil sa mga nangyayari sa akin, pinatingnan na ako ng nanay ko sa isang psychiatrist at doon nga namin nalaman
na mayroon akong high sensory memory. Kaya naaalala ko ang naging past life ko. Hindi naman daw ako naiipa dahil may mga bata ring kagaya ko na nagkiklaim na naaalala nila ang naging past life nila kagaya ko. Yun nga lang, kailangan ko ng therapy at constant counseling para labanan ang trauma na dulot ng masalimuot kong past life. Pero sa unti-unti kong pagtanggap sa sarili ay ang pagbubukas naman ng aking extrasensory perception o ESP. Minsan na naginip uli ako, nakikita ko yung mga batang nakasama ko sa truck. Kung noon ay parang mga anino sila, ngayon ay mas malinaw ko na silang nakikita. Nakakakaba at nakakatakot lang sila minsan kasi bigla silang sumusulpot o di kaya'y sisilip mula sa isang tabi. Pero kapag tiningnan ko kung saan sila sumilip, bigla na lang silang nawawala. Hindi ko talaga alam kung may dapat ba akong gawin kasi hindi ako tinatantanan ng mga panaginip. Kung nung una ay nakakatakot kong karanasan, naging pagmumulto naman ng mga batang kasama kong ibinaon sa haligi ng tulay. Hindi ko rin alam kung bakit sila nagpapakita sa panaginip ko. Pero nagtataka ako kasi hindi ko na nakikita sa panaginip ko yung batang lalaki na humahawak sa kamay ko. Iniisip ko na baka maayos na ang kalagayan niya. Third year high school na ako nang muli kong makita si Dylan. Pagka-graduate kasi namin ng elementary, bigla na lang siyang nawala. Ang balita ko, lumipat sila ng bahay at sa ibang eskwelahan na nag-aral. Uwian na namin noon nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng dati naming school. Akala ko ay may hinihintay siyang iba. Pero ako pala ang hinihintay niya kasi bigla niya akong nilapitan. Nilalakad ko lang po kasi ang eskwelahan namin noon at nadadaanan ko ang dati naming school. Ngumiti lang siya sa akin kaya ngumiti din ako. Nagulat ako kasi sumabay siya sa akin sa paglalakad. Tinanong ko siya kung bakit nandun siya sa dati naming school. Sabi niya minsan daw talaga ay binabalikan niya yun. May kung anong humahatak sa kanya na tingnan ng eskwelahan namin noong grade school kami. Sabi pa niya sa akin, natatandaan daw niya nung isang beses na takot ako dahil nakita ko ang tulay. Gusto raw niya akong tanungin noon, bakit may takot siya sa tulay? Noon ko lang nalaman sa kanya na pareho pala kaming may kakaibang karanasan sa tulay. Kung ako raw ay takot doon, siya naman ay iba. Nararamdaman niyang may kinalaman daw ang tulay sa past life niya. Kasi may panaginip daw siyang nakakatakot habang siya ay nasa tulay. Hindi daw niya alam kung bakit ganun, tapos tinanong pa niya ako kung naniniwala raw ba ako sa reincarnation. Kasi siya raw ay naniniwala. Pakiramdam daw niya ay magkasama kami
sa past life namin. Kasi una pa lang daw niya akong nakita ay naramdaman niyang parang matagal na niya akong kakilala. Hindi lang niya alam kung saan at kailan kami nagkakilala. Hindi na ako kumibo sa mga sinabi niya kasi kung ano ang naramdaman niya ay ganoon din ang naramdaman ko. Parang matagal ko na nga rin siyang kakilala. Hindi ko lang alam kung paanong nangyari yon dahil nakilala ko lang naman siya dahil naging magkaklase kami sa elementary at hindi pa kami close noon. Sobrang dalang din naming magkausap. Bago pa kami maghiwalay ni Dylan, kinausap niya ako na parang hindi na kami magkikita ulit. Iba ang pakiramdam ko noon sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Yun na ang huli naming pagkikita at pag-uusap ni Dylan. Hindi ko naman siya hinanap o kinontak kasi bukod sa hindi naman kami ganoon ka-close, nasa malayo na siya nakatira. Isang beses papauwi na ako noon galing sa eskwela, nakita ko uli si Dylan na nakatingin sa tapat ng dati naming eskwelahan. Minsan niya para magbakasyon lang, pero bumalik din naman sa kanila. Nasa biyahe raw itong pauwi sa kanila nang maaksidente ang sinasakyan na bus at isa siya sa mga namatay. Nang sabihin nila sa akin kung kailan namatay, sobra akong nanghina. Kasi namatay sa kinabukasan matapos kaming magkausap. Yun na pala ang huli naming pagkikita at pag-uusap. At yung libing niya ay yung araw na huli ko siyang nakita sa tapat ng dati naming eskwelahan, pero hindi na ako pinansin. Doon ko naisip na kaya pala iba na ang pakiramdam ko sa kanya noon. Multo na lang niya ang nagpakita sa akin. Nang matapos ko ang aking therapy, umayos na rin ang mga trauma ko. Higit sa lahat, hindi ko na napapanaginipan ang masalimuot kong past life. Hindi ko alam kung may kinalaman din ba ang pagkawala ni Dylan. Kasi nung namatay siya, unti-unti na rin akong hindi na naghinip ng tungkol sa nakaraan kong buhay. Takot pa rin ako sa tulay, pero hindi na yung takot na takot kagaya ng dati. Ang ginagawa ko na lang ngayon kapag tumatawid sa tulay ay nagdarasal. Hindi na ako nanaginip ng masama tungkol sa tulay, pero nagsimula naman akong makakita ng mga multo. Lalong nag-iba ang pakiramdam ko sa mga tulay, lalo na kapag gabi, kasi doon ako madalas makakita ng mga multo. May bigla na lang tumatawid, may naglalakad lang, minsan naman ay nakatayo lang sa gilid. Pero kahit nakakakita na ako ng mga multo, nilalakasan ko na lang ang loob ko. Ayaw kong lamunin ako ng takot, pero hindi basta-basta nawawala ang trauma. Minsan, bumabalik pa rin. Lalo kapag ang tulay na tinatawid ko ay madilim kung gabi. Hindi naman palaging may isasama ako para lang lumakas ang loob ko, kaya pinag-aralan kong
maging matatag. Labanan ng takot para kahit mag-isa ay kaya kong tumawid sa mga tulay kahit na natatakot. Sa ngayon po, maayos na ang buhay ko. Nagtatrabaho po ako sa isang bangko. Masasabi kong malakas na ang aking loob. Natakasan ko na rin ang nakaraan kong buhay na pilit akong hinahabol dati. Mayroon po talaga tayong karanasan sa buhay na kapag nalampasan natin, saka natin nalalaman, masasabi na matatag na pala tayo kasi nalagpasan natin ang pagsubok na akala natin dati ay mabigat na, pero kaya palang labanan. Malamang ay maraming beses na kayong nakarinig ng mga kwento tungkol sa sapi. Hindi na nakakapagtaka sapagkat marami talagang mga elementong gustong pakialaman ang buhay nating mga tao. Ang isa nga ang pagsapi sa pinakamadalas nilang gamiting paraan upang makapanggulo o para makapaghatid ng mensahe. Gayunpaman, alam niyo bang may iba't ibang uri ng sapi? Hindi lang kasi kaluluwa ang sumasapi at may iba't iba rin silang mga pakay. Sa episode natin ngayon, 3 kwentong may kinalaman sa sapi ang ating matutunghayan. Alamin natin kung ano ang nangyari sa mga pagkakataong ito at paano ito nasolusyonan ng ating mga senders. Sinapian ng engkanto. Kumusta po, Sir Jupiter? Tawagin niyo na lang akong Teban. Taga rito po sa Siquijor, ang sinasabing aswang capital ng bansa. Pero sa totoo lang po, wala namang maraming mga aswang dito. Dati siguro, ewan, pero ngayon wala naman akong napapansin. Dalaw lang po kayo rito sa amin. Marami pong naggagandahang mga chicks, ibig ko sabihin mga beach dito sa amin. Tiyak, hindi kayo magsasawa. Sir Jupiter, lumiham po ako sa inyo para ikwento ang isa sa mga nasaksihan ko noong bata pa lang ako. 11 anyos pa lang po ako nito taong 1990. Albularyo kasi noon ang namayapa kong tatay Mando, kaya't marami talaga akong nasaksihang kabawalaghang hinarap niya. At ang pinakamatindi ay nang magpalaya siya ng isang engkantong itim mula sa katawan ng isang dalaga. Isang hapon po may dumating na mag-anak sa bahay namin. Isang tingin pa lang ay halata ng mga mapera. Ang sabi, mga taga-Tacloban daw. Merong tatay, nanay, tapos yung anak nilang dalaga. Siguro mga nasa 18 o 20 anyos. Sabi nila kailangan daw nila ng tulong ni tatay kasi may sapi ang kanilang anak. Kalmado noong oras na yon kasi may araw pa, pero sinusumpong daw ito kapag gabi na.
Wala si tatay sa bahay noon kaya sinabihan ako ni Nanay Nita na tawagin si tatay sa sakahan namin ng mais. Si Nanay naman ay pinakuluan yung tsaa na pinapainom sa amin ni tatay araw-araw. Pinapainom din niya yon sa lahat ng mga pasyente niya. Gawa sa kung anong halamang gamot, tapos ang sabi simpleng panlinis daw ng katawan at kaluluwa. Natawag ko naman po agad si tatay at mabilis kaming nakauwi. Pagdating namin, kita kong nakahiga na yung dalaga sa mahabang upuang kawayan namin sa sala. Sabi ni Nanay nang hina raw ito matapos inumin ang tsaa. Kita ko namang napakamot ng batok si tatay. Dinig ko ring napabulong ito sa hangin. Mukhang mapapalaban ako ngayon ah. Kinausap ni tatay ang mga magulang ng dalaga, Sir Jupiter. Sabi nila sinusumpong nga po ang dalaga kapag gabi na, tapos paulit-ulit sinasabing kukunin daw ang kaluluwa nito. Nakapagpatingin na raw sila sa isa pang albularyo bago kay tatay, pero hindi raw nito kinaya ang demonyong nakasapi sa katawan ng babae. Matapos marinig ang salaysay ng mga magulang ng dalaga, kumilos na po si tatay. Wala na rin pong malay ang dalaga noon sa upuang kawayan. Pinakuha niya si Nanay ng banig tsaka pinahiga ang babae sa gitna ng sala. Pagkatapos ay ginapos niya ang mga braso at mga binti nito sa mga haligi gamit ang lubid na binabad sa kung anong langis. Sinuotan ng rosaryo ang lieg ng dalaga at nagpatong ng Biblia sa dibdib nito. Nagsindi rin siya ng isang palayok ng insenso at iilang kandila at nagsimulang mag-usal ng dasal. Nang matapos ang dasal, sabi ni Tatay Mando, maghintay raw muna kaming gumabi. Kailangan daw muna kasi niyang makausap ang nakasapi sa dalaga para malaman kung paano ito mapapalayas. 4:30 ng hapon pa lang noon pero ayaw pa kampante ni tatay. Talagang nakabantay lang siya sa gilid ng dalaga. Nakalapag din sa tabi niya ang isang tangkay ng kung anong halaman. Hanggang sa sumapit ang 6:00 ng gabi, Sir Jupiter. Nagmulat na po yung dalaga. Pero mukha naman siyang matino kung titignan. Sumasagot naman ng maayos kapag kinakausap ni tatay, bagamat nagtataka kung bakit siya nakatali. Subalit makalipas ang mga 10 minuto, tila ba nanghihina na naman ng dalaga. Sabi niya, nahihilo raw siya. Kasabay noon ay unti-unti ring lumamig sa buong bahay. Tapos parang umiikot-ikot ang ihip ng hangin. Hindi naman malakas talaga, pero nakakakilabot sa balat. Andun lang ako at nakasiksik sa isang sulok, nanunood sa mga nangyayari. Ilang saglit pa po ay kita ko nang nagpupumiglas ang babae mula sa pagkakatali. Nagsusumigaw na ito
Pinagbabantaan si tatay na tanggalin ang mga tali para hindi siya nito patayin. Dito na po nagsimulang magtanong si tatay habang hinahampas ng tangkay ang katawan ng dalaga. Tinatanong ni Tatay Mando ang nakasapi kung sino ito. Ayaw nitong sumagot. Sinabi lang nito na kukunin niya ang kaluluwa ng dalaga bilang kabayaran. Hindi raw niya mapapatawad ang mga sumira sa kanyang tahanan. Nagtaka naman si tatay kasi wala namang nabanggit na ganoon ng mga magulang ng dalaga. Napatingin siya sa mag-asawa na agad din namang nag-iwas ng mga tingin at nagsiyoko. Tinanong sila ni tatay tungkol sa sinabi ng nakasapi. Banta pa niya hindi niya magagawang pagalingin ang dalaga kung hindi niya malalaman ang totoo. Doon na po umami ng mga magulang ng dalaga, Sir Jupiter. Sabi nila may lupa raw kasing inagaw ang tatay ng dalaga dito lang sa Siquijor. Bali agawang lupa ng magkakadugo. Pagkatapos ay tinayuan daw nila ng sementadong bahay yung lupa. Yun ang pinaghihinalaan nilang kinaroroonan ng tahanan ng engkanto kasi doon nagsimula ang sapi. Kita kong napabuntong hininga ng malalim si Tatay Mando. Sabi niya, mukhang hindi naman talaga masamang engkanto yung sumapi sa anak ninyo, ma'am, sir. Sadyang galit na galit lang ito. Sagad sa buto talaga. Mawalan ba naman ng tahanan eh. Pero subukan ko lang gawa ng paraan. Bukas ng umaga puntahan natin ang bahay ninyo. Sa ngayon, dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Yun nga po ang nangyari, Sir Jupiter. Doon natulog sa may sala ang mag-asawa, pati si tatay ay naroon din sa malapit. Hindi kasi inalis ang pagkakatali sa dalaga kasi tuloy-tuloy pa rin ang pagpupumiglas nito. Huminahon lang ito nang sumilip na ang araw. Bandang 8:00 po ng umaga kami umalis, Sir Jupiter. Kasama ako kasi walang ibang pwedeng maging alalay si tatay. Pupuntahan pa kasi ni Nanay Mita ang maisan namin. Halos 2 oras din po kaming bumiyahe noon hanggang sa marating namin ang nasabing lupa. Pagkarating namin ay agad sinuri ni tatay ang paligid gamit ang pagtatawas. Sinubukan niyang alamin kung saan ang kinaroroonan ng nasirang tahanan ng engkanto. Sinabihan din niya ang mag-asawa na maghanda ng 2 puting manok na buhay. Hindi nahanap ni tatay ang tahanan ng engkanto sa paligid ng bahay kaya nagpaalam itong papasok. Umayag naman ang mag-asawa habang nakasunod lang ako sa kanila. Yung dalaga rin ay kasama namin pero halata kung wala ito sa sarili. Lutang kung titignan. Hanggang sa nahanap na po ni tatay ang kinaroroonan ng pakay, Sir Jupiter.
Medyo nagulat pa ang mag-asawa kasi sa mismong kwarto pala ito ng dalaga. Tinanong ni tatay kung ano raw ba ang naroroon bago tinayo ang bahay. Sabi naman nila, napakalaking puno raw ng mangga. Kita kong agad na pasinghap si tatay. Alam ko nang naiinis na siya sa mag-asawa noon. Pero halata ko rin gusto na lang talaga niyang tulungan ang dalaga. Nagsimulang maganda si tatay sa loob mismo ng kwarto. Doon din po ay nanghina ang dalaga, sir, hindi na basta pinupunay mando. Susulat na lang po ako ulit sa Sapi sa inuman. Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter, pati na sa lahat ng mga bumubuo ng Sitio Bangungot. Magandang araw rin sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Isa po ako sa mga masusugid niyong tagapakinig, mapa YouTube man o Spotify. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tristan ng Albay. Ang iba rin pong mababanggit na tauhan ay sadya ko na rin pinalitan ng mga pangalan para sa katahimikan ng lahat. Lalo na po sa bagong may-ari ng babanggitin kong establishment at sa mga nakatira sa paligid nito. Ang kwentong ibabahagi ko po kasi ay personal experience ko talaga na nangyari may 13 taon na ang nakalilipas. Isang gabi ay nagkayayaan kaming magbabarkada na sina Darwin, Sunny, Robert, Ace, Babing at John Paul. Mag-inuman daw kami sa bahay na nasa likod ng isang computer shop na pinagtatrabahuan nina Darwin at Sunny. Masaya kaming nagkukwentuhan, tawanan at kantahan habang nag-iinuman. Parang noong nakaraang mga gabi lang na nakasanayan na namin. Pero iba pala sa karaniwan ang gabing yun. Bandang mag-alas 11 ay naubos na ang aming inumin. Kaya napagpasyahan naming mag-ambagan para makabili ng 1 litro pang inumin. Noon ay sama-sama kami ni na Darwin, Babing at ng isang hindi ko maalala kung sino na bumili ng inumin sa tindahan ni Kuya Berto. Isa itong tindahan na malapit lang sa pinag-iinuman namin. Mga ilang hakbang lang. Ito ang tindahan na kinakatok namin kapag medyo alanganin na ang oras dahil madalas ay bukas pa sila. Nakasarado lang ang bintana. Ilang ulit naming tinawag si Kuya Berto at kinatok ang kanyang bintana, ngunit walang sumasagot. Mukhang malalim na yata ang tulog nito, kaya nagpasya kami na aalis na lang. Subalit naagaw ang pansin namin nang biglang tumunog ang kabilya o bakal sa di pa natatapos na 2nd floor ng tindahan. Noong sandaling yun ay napansin ko si Darwin na nakatingala at nakatingin sa madilim na itaas ng tindahan. Mga ilang segundo pa'y tumakbo ito bigla kaya napakaripas na rin kami pabalik sa bahay na pinag-iinuman namin.
Hindi kami lumingon. Tuloy lang kami sa pagtakbo. Nagtaka kami kasi noong una akala namin tinatakot lang kami ni Darwin. Minsan pa naman ay nangtitrip talaga sa amin to. Nakakapagtaka rin kung bakit siya matatakot gayong may kalakihan naman ang kanyang pangangatawan, yung katawang batak talaga sa trabaho. Ngunit pagdating namin sa bahay na pinag-iinuman namin ay nawala ang aming tawanan. Napalitan ito ng takot, lalo na nang magkwento si Darwin tungkol sa kanyang nakita sa itaas ng tindahan ni na Kuya Berto. Isang anino na lumuluha. Opo, Sir Jupiter. Isang hugis taong anino na may mga matang umiiyak daw ang kumakalampag sa mga bakal na nasa taas ng tindahan. Maya-maya pa ay bigla siyang napayuko habang nagkikwento. Sinabi niyang sinundan daw kami ng anino kasi nakita niya ito kanina sa may gate. At ngayon ay nakikita niya ito sa mismong harapan niya, katabi namin. Mas lalo kaming natakot, Sir Jupiter. Lumala pa nang mag-umpisa na siyang umiyak. Ang may pinakamalaking katawan sa amin ay nagsimula ng humagulhol. Pagkatapos ay nagsasalita kung bakit daw ba kami nandidistorbo at kung ano-ano pa. Para bang ibang tao na ang kausap namin. Nagsimula ring manigas ang kanyang katawan at mamuti ang mga mata, kaya hinubad ko ang purseras kung may krus at naghanap din kami ng rosaryo na pinasuot namin sa kanya. Doon ay sabay-sabay kaming nagdasal na magbabarkada. Noong una ay nahirapan kami kasi nagpupumiglas talaga siya. Lumipas pa ang ilang minuto bago siya huminahon at nakatulog. Pagod na pagod kami sa nangyari, Sir Jupiter. Nawala ang kalasingan namin at napalitan ng takot at pag-aalala. Nagpasya rin kaming doon na kami matulog lahat. Hindi na kami umuwi sa takot naming baka makasalubong ang kakaibang anino. Pumasok kami doon sa isang maliit na kwarto sa bahay. Nilagay ko ang rosaryo sa doorknob. Doon, magkakatabi kaming natulog hanggang mag-umaga. Maliwanag na po nang magising at magsiuwian kami. At hindi na namin ulit pinag-usapan ang mga nangyari. Makalipas nga lang ang ilang araw ay nalaman naming nasagasaan pala ang pamangkin ni Kuya Berto at namatay. Nangyari ang aksidente bago pa man ang gabi ng inuman naming yun. Doon ko napagtanto na baka ang nagpakita sa amin ay ang kaluluwa ng bata. Sa ngayon ay lumipat na ng tirahan ang may-ari ng computer shop kasama sina Darwin at Sunny. Tapos ay naging tindahan na ang lugar. Ang dating tindahan naman ni na Kuya Berto ay naging boarding house na. Kaya nga kapag nagagawi ako doon ay hindi na namin inuungkat pa ang karanasan naming yun. Aminado nga lang ako na hanggang ngayon, kapag naaalala ko yun, natatakot pa rin ako. Dinadaan ko na lang sa tawa para hindi ako masyadong
mangilabot. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Sana po ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang gabi. Huling habilin. Hello, Sir Jupiter. Ako po si Scotty. Gusto ko lang pong ikwento ang mga nasaksihan ko noong 2009. 9 anyos pa po ako nito at ngayon ay 23 anyos na. Ngunit nananatiling sariwa sa alaala ko ang lahat ng mga nangyari noong gabing yun sa pamilya namin. Isang pangyayaring dati ay napapanood ko lang sa mga palabas sa TV. Ngunit nasaksihan ko mismo nang mangyari kay Mama. Niyaya po si Mama noon ng isa niyang kaibigan na magdasal sa patay. Agad naman po siyang pumayag kasi nasa kapitbahay lang din naman namin ang burol. Alas 8 ng gabi po sila umalis at hating gabi na nang makauwi ang mama ko. Niyaya pa nga po namin siyang kumain pero sabi niya ay pagod na raw siya at gusto na niyang matulog. Kaya sabay-sabay na kaming natulog ni na mama at ng mga kapatid ko. Subalit pagpatak ng alauna ng madaling araw ay biglang nag-iba ang mapayapang gabi namin sa bahay. Sir Jupiter, nagising na lang po kaming lahat nang biglang tumawa ng malakas si Mama. Napakalakas na tawang hindi pangkaraniwan. Kasi nakakakilabot din talaga ito kung papakinggan. Kaya pinuntahan ko po si Mama sa kwarto niya para tignan at gisingin. Pero matinding hilakbot ang bumungad sa akin. Si Mama po kasi nakangiti ng napakalapad at naglalaki ang mga mata. Agad akong napatakbo papunta sa kuya ko kasi hindi ko talaga inaasahan ang nakita ko noon. Napaiyak na lang din ako sa kilabot. Ilang minuto pa po ay lalong tumindi ang takot naming magkakapatid nang makita si Mama na naglalakad na parang sigbin. Nakabaliktad po. Dali-dali po siyang hinawakan ng mga kuya ko pero laking gulat namin kasi napakalakas ni Mama. Nagpupumiglas ito at nagwawala na rin hanggang sa nagkalat na ang mga gamit namin sa loob ng bahay. Kahit noong 4 na tao na ang umawak kay Mama ay hindi pa rin siya maawat kahit pa medyo malaki ang katawan nung isa. Makalipas pa ang ilang minuto nagtaka kami nang mabanggit ni Mama na pupuntahan daw niya ang nag-iisang anak niya. May lagnat daw kasi ang anak niya at kailangan pa niyang alagaan. Doon natanto ni Kuya na may sapi si Mama. Kasi hindi lang naman iisa ang anak niya. Kaya naman dali-daling umalis si Kuya para tumawag ng albularyo. Mabilis namang nakabalik si Kuya kasama ang albularyo. Tinanong ng matanda ang nakasabi kay Mama kung sino ito. Sagot naman ito, siya raw ay si Edna. At huwag daw naming pababayaan ang anak niya.
Wala sa aming magkakapatid ang may alam kung sino ang Edna na yun. Subalit, may isang kapitbahay namin na nanonood sa mga nangyayari. Sabi nito, si Edna raw ang binuburol na pinuntahan at dinasalan ni na mama. Inatake raw ito sa puso kaya namatay. Tapos may sakit ang kaisa-isa nitong anak. Sir Jupiter, mabuti na lang po at magaling naman yung albularyong tinawag ni Kuya. Agad pong bumalik sa normal si Mama at napatahimik na rin yung sumapi sa kanya. Hindi nga lang mawala ang kilabot na nararamdaman namin noong oras na yon. Ngunit may nararamdaman din kaming awa. Naisip kasi namin, baka sumapi lang yun kay Mama para sabihing huwag pababayaan ang kanyang anak. Isang huling habilin na amin namang tinupad ng mga taga-roon. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang aking kwento. Pagpasensahan nyo na lang po at hindi ako ganoon kagaling magsalaysay. Pero maraming salamat pa rin sa pagbasa ninyo sa aking kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat.